May point din dito ang sinasabi ng isang kababayan nating OFW sa bansang Kuwait tungkol sa kontrata na dapat nire-review din ito ng mga agency at dapat na ipapatupad ang tama ng DMW at may monitoring. Dahil kaya nga natin ito pinipirmahan ay dapat na masunod. At pumipirma dito ang lahat ng mga OFW, lalong-lalo ng mga household workers. Pero kadalasan ay hindi ito nasusunod. Sa mga agencies na bala sa Pilipinas, pinapanawagan ko sa mga agency, sa tanan nga mga agency ng domestic helper sa Pilipinas. So please lang, basahin nyo ng maigi ang nakalagay sa kontrata ng mga domestic helper nyo. Di ba nakalagay 8 hours ang trabaho? May day off every month, every week may day off. Di ba wala, hindi nasusunod yan? So dapat monitor nyo ang mga katulong nyo nga pinaalis sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi hindi nasusunod ang napinirmahan sa kontrata. Hindi nasusunod yan. May sariling mundo sila dito, so dapat kung nanghingi ng tulong ang aplikante nyo, tulungan nyo, wag nyong pabayaan. Yung iba overwork, kulang sa pagkain, walang day off. So nasusunod ba? Di ba hindi? Yung iba nagkasakit na, magtrabaho pa rin kasi pagalitan ng amo kung hindi magtrabaho. Kahit may sakit, magtatrabaho. So mga agency, please lang, monitor nyo ang mga aplikante nyo, tsaka tanggalin nyo yung day off na yan. Anong klaseng nakalagay dyan na may day off every week, every month? Wala naman. Binabasa nyo ba yan? Dapat, explain nyo yan dito sa counterpart nyo na agency dito sa ibang bansa. Nakausapin ang magiging madam, ang magiging employer. Madam, may day off yan siya. Madam, may ganito yan siya. Sa ibang lahi, mga kababayan, abi nyo, sinusunod sa kontrata nila yung mga ibang lahi, Nepali, tsaka Indiana, nasusunod ang kontrata nila. Yung Pilipinas lang talaga hindi, kasi yung Pilipinas, pira mo nga bukhang pira, mga taga-agency na yan. Mapaalis nila mga aplikante nila, wala na. Kaliwali, pabayaan na yan sila, bahala na kayo dyan. Dapat monitor nyo kasi pinaalis nyo yan. Kasi malaki ang pira na binayad sa inyo. Tapos sabihin nyo pa mga walang utang na loob ang mga aplikante. Walang utang na loob, totoo yan. Bakit? Kayo ba nagasto? Hindi. Nagasto kayo dyan, sa employer yan galing. Nag-process kayo ng mga papers, sa employer yan ang galing. Nagbigay kayo ng cash assistance, sa employer yan galing, hindi sa bulsa nyo. Lokohin nyo ang walang alam, kasi walang alam ang ibang mga aplikante. So mga aplikante, makinig kayo. Walang pira na binibigay ang agency na galing sa bulsa nila sa mga aplikante. Galing yan sa employer mismo na kukuha sa inyo. Itatak nyo yan dito sa isip nyo. Yung sinasabi nila nga, pag alis nyo, may ibibigay kami na cash assistance sa inyo galing sa amin. Hindi ang galing sa agency. Galing yan sa employer. Tandaan nyo yan. At tama din ang sinabi ni Kabayan na ang employer ang nagbabayad ng lahat ng gastusin ng isang OFW hanggang makapunta sa ibang bansa. Hindi ang agency. Pero guys, madalas ang agency muna ang nagpapaluwal ng magastusin ng OFW hanggang sa makaalis at makapunta sa bahay ng employer sa ibang bansa. Doon palang babayaran ng employer ang mga ginastos ng agency na umaabot sa 12,000 to 15,000 dirham or umaabot sa 240,000 pesos. And take note, 240,000 pesos bawat isang OFW.